Hi and welcome to the channel. My name is Daryl. So today, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng baseline schedule sa Primavera P6. So, let's get started. So sa project scheduling, so ako pag nag-schedule ko, ang una kong ginagawa muna is mag-create ng EPS. So by the way, EPS stands for Enterprise Project Structure. So punta tayo dito, EPS, Enterprise Project Structure. So yung Enterprise Project Structure or EPS is simply way natin na pag-group ng activity or ng project, yung pag-group ng project. So pag gagawa tayo ng EPS, punta lang tayo dito sa Enterprise, then Enterprise. Yan. So yan, meron kayong option kung yung EPS na existing, pwede nyo palitan niya, pwede nyo i-rename, or pwede tayong magdagdag ng bago. So dadagdag ako ng bago, click add. Then, i-click ko tong arrow na to kasi kung mapapansin nyo, yung bagong na-create nating na-create nating EPS is under siya nung existing nating kanina. So, para maging ka-level niya lang yun, click lang natin tong shift left. Yan. So, magiging ka-level niya na yung EPS na yun. So, i-rename ko yung EPS natin. Papalitan ko to ng house. So, sa ID, anything naman pwede natin ilagay dyan. Tapos, lagay ko dito sa EPS name is House Projects. Okay? So, itong House Projects natin, dyan natin lalagay yung ating project. So, i-close mo na to. Then, dito sa House Project, ang next natin step is to create a project. So, maraming ways para mag-create ng project. Una, pwede nyo i-click ito. So, create new. Or pwede rin naman itong nandito sa dulo, add, or pwedeng shortcut kit natin dyan is insert, doon sa keyboard natin, insert. So, dagdag ako dito ng project, click ko add, yan, lalabas yung ating wizard. So, on this wizard, select lang tayo ng EPS. So, usually kung ano yung nakaselect natin, yun na yung mapopopulate dito na EPS. But, if hindi ito yung desired EPS nyo, you can also click this, and then i-select nyo yung preferred EPS nyo. So, for this time, yung house project EPS yung i-select natin. Then, click next. Papangalanan ko lang yung project name natin. So, remember, the project ID is the unique ID of the project. So, anything pwede nyong ilagay dito. Kung meron kayong organizational system na ginagamit sa project, so pwede nyong ilagay dito. But for this tutorial, gagawin ko muna H1. Okay, then for the project name, lalagay ko dito is one story residential house. Okay, so yan yung project name. Next, so plan start. So yung plan start natin, definitely subjective to. So kayo bahala mag-set kung ano yung project start natin. Kung ano yung project start na sinet sa inyo ng client nyo, pwede yun yung ilagay nyo rito. So, for this tutorial, ang gagamitin ko, since ngayon is November 2, gagawin kong December 1 na lang yung start natin. Okay? So, select ko December 1. Then, sa must finish by, ito optional lang naman ito. So, if yung client nagbigay sa inyo ng deadline, pwede nyong ilagay dito yung must finish by. Pero pag walang naman binigay na deadline sa inyo, you can leave it blank. Okay? Then press next. Dito sa responsible manager, hindi mo na natin siya gagalawin. So next lang. Then sa unit type or sa rate type is hindi natin gagalawin. So next lang. And then finish. Ayan, meron na tayong bagong project. So, after natin gumawa ng project, ang next step natin is to create WBS and to create activity. So, before natin gawin yun, it's better na ayusin muna natin yung mga defaults natin for the Primavera, for our project. So punta tayo dito sa defaults. Punta tayo dito sa defaults. Then, sa defaults natin, ito yung mga default for new activities na options natin. No? So, ibig sabihin lang nito na kapag gumawa ka ng bagong activity, automatic duration type yung sa duration type, automatic fixed duration and units yung ilalagay niya.
as duration type do sa activity na yun. Same goes with the person complete type and activity type. So kung ano yung nakaset dito, ito yung ilalagay niya doon sa mga bagong activities na gagawin natin. Okay? So for this time, papalitan ko muna to. Yung duration type natin, papabaguhin ko ng fixed duration in units per time. For person complete type, papalitan ko to ng physical. For activity, papalitan ko to ng, i-retain ko lang yung task dependent natin. Okay. So siguro gagawa na lang ako ng separate video to discuss kung ano yung mga iba't ibang duration type, kung ano yung uses niyan, as well as the person complete type and the activity type. Okay. Next, for the cost account, i-retain lang muna natin kung ano yan. Hindi muna natin gagalawin yan. And for the calendar, ito, importanteng maset ito sa simula pa lang. Although pwede mo naman siyang i-edit or pwede mo naman siyang palitan later. Pero mas maganda sa umpisa pa lang is na-set mo na siya. So, dito, meron tayong mga existing calendars. But for this video, gagawa tayo ng sarili nating calendar. Okay? So, to create calendar, punta tayo dito sa Enterprise. Then, Calendars. Dito, make sure na nandito tayo sa project. Okay? Sa project project environment yan. Punta tayo sa project. Yan. Then, add tayo ng calendar. So, dito, select mo lang yung pagbabasihan na calendar natin. So, ang gagamitin ko is 7-day work week. So, click natin yan. Then, papangalanan ko lang yung calendar natin na my calendar. Okay. So, yung calendar na yan, pwede na natin itong i-modify. So, click natin yung modify. So, meron tayong two ways to set the calendar, no? Meron tayo dito sa taas na total working hours per day. And meron tayo ng detailed work hours per day. So, nasa sa'yo yan kung dito mo gusto mag-edit sa total work hours per day or dito sa detailed work hours per day. So, isa-isayin natin. Sa total work hours per day, ang gagawin lang natin dyan is magsaselect tayo ng isang date. Let's say November 1. And then, isa-set lang natin dito kung ilang hours or yan na yung working hours on that day. Let's say November 1 is a holiday. So, since wala naman tayong working hours for that day, pwede natin iset sa 0 yung work hours per day natin. Okay? Same goes with the Sundays. Wala naman tayong pasok pag Sunday. So, yung 7, 14, 21, and 28, gagawin kong 0 working hours per day. Okay? Then, lipat tayo sa kabilang month. So, kung papansin ninyo, matrabaho siya kung iisa-isahin natin. So, the best way to do it is punta tayo dito sa work week. Okay? Sa work week, dito, pwede natin iset kung ano yung working hours or default working hours for Sunday, for Monday up to Saturday. So, since ang Sunday, lagi naman tayong 0. So, pwede natin i-0 yung working hours sa Sunday. Then, dito sa example natin, gagawin ko ang working hours natin or working days natin is from Monday to Saturday. So, i-leave ko lang yung 8 na yan hanggang Saturday, then press OK. So, kung mapapansin nyo, hindi na natin kailangan isa-isahin yung nasa Sunday. So, automatic na siyang nag-set na non-work siya every Sunday. Okay? So, next naman is yung detailed working hours. So, punta tayo sa detailed working hours. Sa detailed working hours, pwede mo iset dito kung anong oras ka specifically mag-uumpisa on that day. Kaya sa tinawag na detailed working hours, so talagang detalyado kung anong oras magsisimula yung trabaho sa araw na yon at anong oras magtatapos, kung anong oras yung break time and so on. So for this option, meron din tayo dito na work week. So, hindi ko na isa-isahin yung kada araw para iset yung kung anong oras man sila mag-uumpisa. So, pupunta na ako sa work week. Then, syempre Sunday, all of it are non-work. Then, isa-select ko yung Monday to Saturday. Then, babaguhin ko yung oras ng trabaho. This time, nagsisimula siya ng 8 at nagtatapos siya ng 4 o'clock. Okay? Ang gusto ko, umpisahan ko ng 7 AM yung trabaho. So, i-click ko yung 7.
Kaya lalagay ko dito is work. Pwedeng double click. Yan. Then gusto kong break time is 12 to 1. So, ina-non-work ko yung 12 hanggang 12:30 to 1. Ayan, naset na natin yung working hours natin. So, click OK. Then, ma-apply na siya sa lahat ng calendar days na nandun sa ating calendar. So, finish na natin ma-set up yung calendar. Click OK. Ayan. So, nito na yung calendar natin. So, we can close it na. Then, syempre, balik tayo dito sa ating project. Click project. Make sure na nasa defaults tab ka. Then, punta ka sa calendar. Make sure na iselect mo yung calendar na ginawa natin. So, click natin tong browse. Then, ang ipinapakita dito is global calendar. So, we just need to click this drop down and make sure na iselect natin yung project calendar. So, ito yung project calendar na ginawa natin. So, click natin yan and click add. So, yan. Na-assign na yung ating calendar sa project na to. So, after natin ma-set yung mga defaults natin, ready na tayong gumawa ng ating schedule. So, open natin yung project natin. Right-click. Then, open project. So, dito, ito na yung activity interface natin. Activity workspace. So, activity workspace, dito tayo magdadagdag ng activities, mag-edit ng activities, and so on. Okay? But before that, kailangan muna natin gumawa ng WBS. Yung WBS, is a way to group the activities. So, i-click lang natin itong blue na icon na ito, WBS. Yan. Click lang natin yan. Then, lalabas itong WBS tab. So, gawa tayo ng WBS tab. So, i-group natin yung activities natin. Depende dun sa scope nila. Okay? So, ako, for this project, i-group ko yung activities natin by phase. Okay? By phase. So, mag-a-add ako ng WBS. Click add. Yan. Then, ito, hindi ko na masyado pinapansin yung code. So, dito na ako nag-edit directly sa WBS name. So, click ko yung WBS name. Lalagay ko to is structural. So, lahat ng structural activities, dito ko ilalagay. Okay? Then, next, magdadagdag ako ng activity ulit. Add. Then, papangalanan ko siya as architectural. So, kung mapapansin nyo, kailangan maayos nyo to. Kung mapapansin nyo, yung architectural is under siya ng structural. Ang gusto natin, ka-level nyo lang si structural. So, to do that, click lang natin tong move left para maging ka-level niya si structural. Yan. Okay? Then next, under architectural, yung architectural, lalagyan ko pa siya ng parang child WBS niya. So, add. So, meron tayong tinatawag na wet works. Yan. Then, mag-a-add ulit ako ng another one, dry works. Then, another one, painting works. Yan. So, ang gusto ko, si wet works, dry works, and painting works is magkaka-level. So, ito, click ko ulit yung move left. Yan. Move left. Okay. So, yung next natin is add ulit ako. This time, ito naman yung MF, yung MEFs natin. Yung MEFs natin, ito yung mga mechanical, electrical, plumbing, sanitary, and so on. So, dyan ko ilalagay yung lahat ng mga activities related to that. So, ang gusto ko ka-level niya yung structural at architectural. So, i-move ko siya ng isa, then isa pa. Para ka-level niya yung structural, architectural. So, yan. Meron na tayo ditong WBS. So, yan lang yung WBS na gagawin ko. So, babalik ako sa Activity tab. Activity. Then, dapat lalabas na siya dito. Okay? If hindi siya lumabas, gaya nito, punta lang tayo dito sa taas. Meron ditong Group and Sort. Click natin yan. Make sure na dito sa Group By, click natin yung Group By. Select natin to,
drop down, then type WBS. Select lang natin itong WBS na to. Then click apply, and okay. So yan, lumabas na yung ating WBS. So meron tayong structural, meron tayong architectural, and under niya, merong wet works, dry works, and painting works. Then yung maps natin. Okay? So after natin gawa ng WBS, ang next step na natin is to create a schedule or to create activities. No? Pero before that, ayusin muna natin yung workspace natin, yung activity workspace natin. So siguro sa inyo maraming columns na nakalagay dyan sa taas. Merong activity ID, activity name, baka meron pa dyang remaining duration, meron pa dyang scheduled percent complete. So, all those columns, hindi naman natin siya masyadong kailangan pag while we're creating schedule. So, to get rid of that, punta tayo dito sa columns, itong icon na to, columns. Or pwede rin namang right-click, then columns. Yan. Okay? Lalabas itong window na to. Make sure na ito lang yung makikita nating columns. Activity ID, yan yung pinakakailangan natin. Activity name, duration, start, finish, and the total flow. So, yan lang yung makailangan nating columns before tayo gumawa ng schedule. So, just click apply and then click OK. So, magiging ganito na yung itsura ng ating activity workspace. Okay? Then, we're ready to add new activities. No? So, for this project, gumawa ako ng sample activities natin na sinulat ko muna sa Excel. So lalagay ko muna siya dito. Then, ang gagawin ko is mag-add lang ako ng activities. Itong mga activities na to, ilalagay ko dito sa Primavera natin. So, to add activities, meron tayong two ways. Meron tayong right-click, then add. Pwede rin yung ins or yung insert key doon sa ating keyboard. At pwede rin naman itong add button na nandito. So, click add. Then, just rename excavation. By the way, kung may lumabas sa inyong window, meron dyan sa baba, just check, don't show this wizard again. Parang ganun yung statement niya. So, just check that checkbox para hindi na lumabas yung window na yon each time na lalabas yun or each time na mag-a-add kayo ng bagong activities. Okay? So, yan. Then, click add. Putting. Yan. Ito, nililipat ko lang yung activities natin from Excel to Primavera. Yan. Putting tie-beam. Next. Carbon gray. Colors. Then beams. Slab. Then under structural naman, meron tayong wetworks. So sa wetworks, lagay natin si HB Lane. Then plastering. For finishes. Then for dry works naman, meron tayong window installation. Yan. Then meron tayong door installation. Meron tayong ceiling works. And for the painting works na. Under maps, meron naman tayong first fix, second fix, final fix, and syempre testing. So yan. So, ginawa ko, in-add ko lang yung mga activities natin from Excel to Primavera. So, expand ulit natin to. I mean, pwede rin natin i-edit dito yung duration ng activities natin. So, gagayahin ko lang tong nasa Primavera ko. So, assuming na may activities na tayo, no? So, ito yung mga duration na na-generate natin. For example, so, lalagay ko dito is 1, 2. Gagayahin ko lang yung mga duration. 5. Dito is 4, 4, and 3. Then 2, 2,
2 and 5, then 7, then 1, 3, 1 and 1. So yan, meron na tayong activities na may duration. So expand ko lang. So ito yung magiging itsura ng ating Gantt chart. So yan yung itsura ng Gantt chart natin. Okay? So siguro on our next video, itutuloy natin to. So mahaba na rin kasi yung tutorial natin. Pero on our next video, pag-uusapan naman natin yung relationship between activities. So kung ano ba talaga mauuna sa kanila, excavation, footing, and so on. So pag-uusapan natin yung different relationship types doon sa video na yon, and yung mga succeeding pa na kailangan natin gawin sa pag-schedule ng Primavera. So hanggang dito na lang itong video na to. Thank you for watching, and sana i-like nyo yung video if nagustuhan nyo or nakatulong sa inyo. And I guess I see you on the next video. Thank you.